Sa dami pong magandang Infinix sa smartphone, masasabi ko na po na isa to sa pinaka-perfect na nagamit ko. At mukhang ito na rin po ang pinakahuli. Yes guys, ito nga po si Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Ang pinaka-perfect Infinix smartphone para sa akin hanggang ngayon pong 2026. Lalo sa mga gamer natin dyan, mukhang ito na rin po ang pinaka-huling smartphone ni Infinix sa talagang malakas po yung processor. Na hindi lang po basta malakas, dahil maganda rin po yung kanyang overall na specs. Tapos napakamura pa po ng kanyang presyo. Panalo po yung kanyang display. Napakaganda po ng build quality at hindi rin po basta-basta yung kanyang camera, unlike po sa mga bagong labas ngayon. Mas ma-appreciate yung po ang smartphone na to kung nabili nyo po siya last year. Di nagsisale lang po siya ng kulang 15,000. Pero ngayon po, hindi na po siya bumababa ng 15,000. Napakaganda po ng smartphone na to kung gusto nyo nga po ng gaming phone dahil maganda rin po yung performance niya sa Call of Duty Mobile. Meron po siyang very high graphics at max frame rate. Kaya talaga napaka-detailed at napaka-smooth po ng performance niya. Tapos sa may temperature, para po sa isang oras, naging 39 degrees Celsius lang po yung inabot niya. Guys, para po sa may around 15,000 na presyo kahit po ngayon, napakasulit pa rin po ng smartphone na yan. Dahil yung Note 60 Pro po nila na mas bagong labas na nasa around 15,000 din po pagka nagsisale. Guys, mas downgrade po yung specs na makukuha natin doon. Compare nga po dito sa may Note 50 Pro Plus na mas okay po yung kanyang specs. Napakaganda ng kanyang metal frame na meron nga pong formang box design, same ng Galaxy S26 Ultra. Meron din po siyang 100 watts sa wireless charging, saka po 100 watts na wired charging. Syempre kasama rin po yung bypass charging. Diyan pa lang po sa may build quality at sa kanyang design at sa kanyang charger, sobrang panalo na po ng smartphone na yan. Lalo pa nga sa mga casual player po dyan ng Mobile Legends. Napakaganda rin po yung naging thermal niya dahil 39 degrees Celsius lang po yung inabot niya para po sa isang oras na gaming. Syempre, smooth din po yung gameplay natin. Isa pang napakaganda sa may smartphone na to is yung kanyang display. Meron po siyang 6.78 inches na merong AMOLED display na meron pong 144Hz sa refresh rate. Display pa lang guys is napakaganda niya. How much more kung manonood po rin ng mga video, di talaga napaka-vibrant po ng mga kulay niya. Syempre, kasama rin po sa gaming. Dito po sa may speaker niya guys is meron po siyang stereo speaker na tuned by JBL. Tapos meron din po siyang in-display fingerprint at UFS 4.4 nga po na storage speed. Marami po mga bagong labas sa mga smartphone na makakapag-games naman po tayo ng Call of Duty Mobile, ng Mobile Legends, or any games po na hindi naman kailangan ng mataas sa graphics. Pero dito po sa may Note 50 Pro Plus 5G, pwede ka na makapaglaro dito guys ng solo leveling sa mataas sa graphics niya na hindi rin po siya sobrang iinit ng sobra. Dahil para nga po sa isang oras na gaming, 42 lang po yung inabot niya. Siguro sa isang specs lang po tayo mabibitin sa may smartphone na to. Dahil ngayon nga po 2026, nagtataasan na po yung mga battery ng mga smartphone. Pero ito nga pong si Infinix Note 50 Pro Plus, nasa 5,000 mAh lang po siya. Pero para nga po sa non-stop gaming natin, mula 100% hanggang malobat siya, inabot pa rin naman po siya ng 4 hours nga po sa non-stop gaming habang nakasagad po lahat ng graphics natin. I think hindi na nga rin po masamahin lalo nga po napakabilis din po niya mag-charge. Wala pa pong isang oras full charge po agad itong smartphone natin. Saka syempre, mas pipiliin ko na rin po yung 5,000 mAh siya battery. Kaysa bumili po ako ng mga smartphone na mayroong malaking battery. Pero pagdating po sa may gaming performance sila, dun po sila lagapak. Dahil kahit sumubok nga po tayo ng Wuthering Waves, still makakuha pa rin po tayo ng decent na performance sa kanya sa mataas sa graphics. Unlike po sa maraming mga smartphone ngayon, na malaki nga po yung battery nila, pero hindi po tayo makakapaglaro ng mataas sa graphics sa may Wuthering Waves. Hindi lang yan dahil sobrang panalo rin po ng kanyang camera. Dahil meron nga po siyang periscope camera na hindi na nga rin po natin makukuha sa mga bagong smartphone ngayon dito po sa mga kulang 20,000. Actually nga po, even nga po yung Tecno Camon 50 Ultra na literal pong camera phone, wala na rin po yung periscope camera. Pero itong si Note 50 Pro Plus, meron po itong periscope camera. Malakas sa performance pang gaming, check po yan dito guys. Panalong display nandito rin po yan. Samahan pa nga po ng magandang camera at napakaraming mga gaming features at mga camera features na kay Note 50 Pro Plus yun lang po makukuha. Kaya para sa akin, isa po talaga to sa pinaka-perfect na smartphone ni Infinix hanggang ngayon pong 2026.